Napakaraming mga magagandang impormasyon na may kaugnayan sa AFP Modernization Program, ang ni-reveal, o di sinasadyang na-reveal, ng mga defense company na may interes na makakuha ng mga proyekto mula sa Pilipinas, at ilan sa mga impormasyon na ito, ay atin nang nagawan ng video nitong mga nakaraan. At heto na nga, patuloy pa ring nagsilabasan ang mga impormasyon, kahit ilang linggo nang natatapos ang Asian Defense and Security Exhibition na ginanap sa Pasay City. Ayon sa Facebook page ni Bonds QPH, tila ang Philippine Navy ay masigasig hindi lamang sa pagkakaroon ng second batch acquisitions ng kanilang Rizal class at Malvar class vessels, ngunit pati ang second batch ng offshore patrol vessels. Ito umano ang kanyang natuklasan nang nakipagtalakayan siya sa isang kinatawan ng Israel Shipyard Limited, sa pagtatapos ng Asian Defense and Security Exhibition 2024, sa kanyang pagbisita sa display area nito. Ibinunyag ng Israel Shipyards Limited na nag-offer sila ng bagong class ng corvette at offshore patrol vessels, para sa second batch ng offshore patrol vessels acquisition project ng Philippine Navy, na kung saan ay ang SAR Class S80, na categorized bilang multi-role corvette, ngunit maaari ding i-configure bilang offshore patrol vessel. Ibinunyag ng Israel Shipyards Limited na kapareho ng pagkuha noong Horizon 2, magkakaroon ng karagdagang procurement ang Philippine Navy ng 6 na offshore patrol vessels, na labis nilang inaasahan, na i-consider ng Philippine Navy ang maraming mga benepisyo na makukuha nito mula sa kanila, kapag pinili ng Philippine Navy ang kanilang offer. Ang kanilang offer na S-80 Corvette, ay isang development o advanced version ng pinagkakatiwalaan nilang S-72 offshore patrol vessels na nasa serbisyo ng kanila mismong Navy, na sa kasalukuyan ang siyang dumedepensa ng kanilang bansa, sa banta na magmumula sa karagatan ng Mediterranean Sea. Ang S-80 Corvette ay mayroon lamang displacement na 1,000 tons, 80 metro ang haba, at 11 meters ang beam, at gumagamit ng 4 na MTU diesel engine, na kayang patakbuhin ang barkong ito sa maximum speed nito, na 28 knots, at cruising speed na 40 knots. Kahit na kung titingnan ang barko ay maliit, ayon sa Israel Shipyard, ang corvette na ito ay may mas matinding firepower kaysa sa HDP 2200 ng Hyundai Heavy Industries, na siyang nakakuha ng first batch project ng Philippine Navy, na 6 na offshore patrol vessels. Ang S-80 ay armado ng isang karaniwang 76mm Auto Milara Super Rapid Gun sa unahan ng barko, at ang pag-install ng mga iba't ibang klaseng weapon system sa gitnang lugar ng barko, ay maaaring i-configure ayon sa mga pangangailangan ng Philippine Navy. Makikita sa scaled model ng S-80 Corvette na ipinapakita sa nagdaang ADES exhibition, na ang lugar ay nakakonfigure upang magkaroon ng mga secondary gun, at mga launcher ng Spike and Lowe's missile system. Gayunpaman, ayon sa isang kinatawan ng Israel Shipyard, ang lugar na ito ay maaaring i-configure upang lagyan ng close-in weapon system, at 2 twin canister ng anti-ship missiles, o 2 quadruple canisters kung gumagamit ng Seabreaker anti-ship missile. Ang Seabreaker cruise missile ay may maximum range na 300 kilometro, 2 beses na mas mataas na range kesa si Star anti-ship missiles, na ginagamit ngayon ng Jose Rizal class, at sa parating na 2 Malvar class frigates. Ang kakaiba sa S-80, kahit na ito ay isang maliit na OPV o corvette, ang barkong ito ay may 4 na space para sa vertical launch system. Maaaring gamitin ang isang VLS slot para maglagay ng 10 cells ng Sea Dome system, na naval version ng kanilang Iron Dome air defense system, o di kaya ay ang VLS-launched Seabreaker cruise missile. Ayon sa Israel Shipyards Limited, kung pipiliin ng Pilipinas ang kanilang offer, para sa offshore patrol vessel Lot 2, or Phase 2 acquisition nito, handa rin ang Israel na mag-develop ng karagdagang mga naval base sa Sangley Point Cavite Naval Base upang maging sentro para sa mga barkong gawa ng Israel. Sa acquisition ng Shoaldag MKV, bahagi ng commitment nito sa Philippine Navy, ay ang pagtayo ng karagdagang shipyard, na nagsiserve sa mga Acero-class attack boats, at kung saan itatayo ang huling unit nito, o ang pang-9 na Acero-class. Ang S-80 ay nakatakda ring palitan ng matagal nang nagsisilbing SAR 4.5 class ng Israel Navy, at ito rin ay upang maging pasado ang S-80 sa mga requirements ng AFP Modernization Law, na ang mga barko na bibilhin ay dapat ginagamit o nasa serbisyo ng Navy ng pinagmulang bansa.
Sa tingin natin, tatalunan pa kahit ang kasalukuyang weapon system ng Jose Rizal class, kumpara sa magiging weapon system ng SAT corvette or offshore patrol vessels, maliban pa sa katotohanang dahil sa mas maliit ito na nasa 1,000 tons lamang, di hamak na napakamura nito kumpara sa Malvar class at Jose Rizal class, ngunit panalong-panalo sa mga capabilities, na mag-inflict ng damage sa ating mga potential adversaries sa ating mga teritoryo. Ang SAT ay tinaguriang small but terrible, at ang Israel ay handang-handa sa full technology transfer sa Pilipinas at local production, bagay na hindi pa na-offer ng Hyundai Heavy Industry sa ating Philippine Navy.